Kumusta mga manonood? Maligayang pagdating sa ang mga katunayan ng mapaniil na pag-uusig ng CCP sa mga Kristiyano. Ako si Joylene. Noong 2020, habang mabilis na kumakalat ang pandemyang COVID-19 sa buong mainland China at naghirap ang mga tao sa gitna ng pagkataranta at pagkabalisa, wala talagang naging pakialam ang CCP kung mabubuhay man sila o mamamatay. Sa halip, pinatindi pa nito ang pagsupil at pag-uusig sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Naglunsad ng isang 3 taong kampanya na Kabuuang Digmaan. Kasunod nito, maraming Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang inaresto at isinailalim sa malupit na pagpapahirap. Inusig pa nga ang ilan hanggang sa mamatay. Ayon sa hindi kumpletong estadistika, hindi bababa sa 9 na Kristiyano ang inusig hanggang sa mamatay noong 2021. Isa sa kanila si Du Mingwei, isang Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa lalawigan ng Sichuan. Palaging malusog, masayahin at optimistiko si Du Mingwei, pero pinahirapan siya ng mga pulis hanggang sa mamatay 9 na araw lang pagkatapos siyang arestuhin. Gayunpaman, iginiit ng mga pulis na nagbigti siya gamit ang isang charging cable ng cellphone. Kapani-paniwala ba ito? Walang naniniwala rito. Ano ba talaga ang naranasan ni Du Mingwei sa huling 9 na araw ng buhay niya? Kamakailan, kinapanayam ng aming tagapag-ulat ang isang Kristiyanong inarestong kasama niya, pati na rin ang pamilya niya. Sa pamamagitan ng mga salaysay nila, ibubunyag natin ang katunayang itinago ng CCP. Ipinanganak si Du Mingwei noong 1957 sa lungsod ng Bajong, lalawigan ng Sichuan. Isa siyang taong totoo at praktikal na may mataas na pagpapahalaga sa katarungan at mahilig siyang tumulong sa iba. Isa siyang leader sa lokal na iglesia ng Makapangyarihang Diyos at lubos siyang iginagalang ng mga kapatid. Lampas 12:00 ng tanghali, noong Agosto 6, 2021, nagtitipon sina Du Mingwei at 7 iba pang Kristiyano sa isang bodega, nagtatalakayan tungkol sa gawain ng iglesia. Ayon sa mga lokal na taga-nayon, bandang 1:00 ng hapon, nakita nila ang 2 hindi kilalang lalaki na umaali-aligid malapit sa bodega. Nasa labas ang isa pang hindi kilalang lalaki, mabagal na nagpapabalik-balik habang nakikinig sa mga tunog mula sa loob. Idinikit pa nga niya ang tainga niya sa pinto nang humigit kumulang 1 minuto bago umalis. Sobrang kahina-hinala ang kinikilos niya. Maya-maya lang, dumating ang mahigit 12 ng pulis malapit sa bodega. Hawak ng pinunong pulis ang isang walkie-talkie at sinabi, "Huwag masyadong maingay sa pag-aresto natin ngayon." Pagkatapos niyon, pwersahang pumasok ang mahigit 12 ng pulis sa pintuan sa likod ng bodega. Inaresto si Du Mingwei at ang 7 iba pang Kristiyano. Isa si Li Jun sa mga inarestong Kristiyano kasama ni Du Mingwei noong araw na iyon. Pakinggan natin ang salaysay niya tungkol sa pag-aresto at sa mga huling alaala niya kay Du Mingwei. 8月6号下午1点20左右， Bandang 1:20 ng hapon noong Agosto 6, paalis na sana kami pagkatapos ng pagbabahaginan. Bigla na lang, pwersahang pumasok ang mahigit 12 ng pulis. 8 sa kanila ay mga special police. Lahat sila ay nakasuot ng kompletong tactical gear at may dalang mga baril at batuta. Nang hindi nagpapakita ng anumang pagkakakilanlan, sapilitan nila kaming idinapas sa sahig. Mag-isang idinapas si Du Mingwei sa kabilang bahagi ng silid. Dahil medyo malayo siya, hindi ko marinig kung anong tinatanong sa kanya ng mga pulis. Pagkatapos ay sapilitan kaming kinapkapan ng mga pulis at kinuhanan ng litrato ang bawat isa sa amin. Makalipas ang 20 minuto, ako at ang ilang sister
ay sapilitang isinakay sa isang sasakyan ng special police at dinala sa lokal na istasyon ng pulis. Pero si Du Mingwei ay mag-isang isinakay sa isang itim na sedan. Wala akong ideya kung saan siya dinala ng mga pulis. Halos 6:00 na ng gabi nang dalhin kami ng mga pulis sa ospital para sa pagsusuring medikal. Saka ko lang ulit nakita si Du Mingwei. 当时他双手戴着手铐， Nakaposa siya at inilalabas mula sa sedan ng isang matipuno at malaking pulis. Pagkatapos ng eksaminasyon, bandang 9:00 ng gabi, ibinalik kami sa istasyon ng pulis. Nakita ko ulit si Du Mingwei na mag-isang ipinapasok ng sapilitan sa itim na sedan. Bandang 10:00 ng umaga noong Agosto 7, narinig kong malupit na iniinteroga ng pulis si Du Mingwei sa kabilang kwarto. Anong impormasyon ang alam mo tungkol sa iglesia? 王勇是谁？ Sino si Wang Yong? Isa ba siyang pangunahing membro ng iglesia? Sumagot si Du Mingwei. Hindi ko alam. Sumigaw ang pulis. Hindi mo alam? Pirmahan mo to. Ngayon din. Wala akong ideya kung ano ang pinapapirmahan nila sa kanya. Pagkatapos niyon, 我再也没有听到杜明伟的声音。 hindi ko na ulit narinig ang boses ni Du Mingwei. Nalaman ko kalaunan, noong ako naman ang ininteroga, na matagal na pala kaming minamanmanan ng mga pulis at na maagang pinagplanuhan ang pag-arestong ito. Ayon sa isang impormante, sa kalaliman ng gabi noong Agosto 7, dinala ng mga pulis si Li Jun at ang iba pa sa isang hotel. Ikinulong sila sa magkakahiwalay na kwarto na may isang pulis na nagbabantay sa bawat isa sa kanila. Nakadetine rin si Du Mingwei sa parehong hotel. Mula noong gabing iyon, ganap na nawala ng komunikasyon sa mundo sa labas ang lahat ng nakadetine. Walang nakakaalam kung ano ba talaga ang ginawa ng mga pulis kay Du Mingwei pagkatapos niyon. Pagkalipas ng 9 na araw, lampas 6:00 ng umaga noong Agosto 15, biglang namatay si Du Mingwei sa hotel na pinagkukulungan sa kanya. Pero hindi agad inabisuhan ng mga pulis ang pamilya niya. Sa halip, tinawagan muna nila ang kalihim ng partido sa nayon ni Du Mingwei para magtanong kung may mga koneksyon sa politika o malalakas na taga-suporta ang pamilya. Sinabi sa kanila ng kalihim ng nayon na walang koneksyon sa politika ang pamilyang Du at na 3 lang ang anak niyang babae. Nang makumpirmang walang koneksyon sa politika ang pamilyang Du, saka lang kinontak ng mga pulis ang panganay na anak na babae ni Du Mingwei na si Du Li. Ipinagbigay alam nila sa kanya na namatay ang tatay niya lampas 6:00 ng umaga noong umagang iyon at pinapunta sila sa hotel kung saan siya namatay. Labis na nabigla si Du Li nang marinig niya ang balita. Talagang ayaw niyang maniwala na pumanaw na ang tatay niya at agad na kwenestyon ang mga pulis tungkol sa ikinamatay nito. Sa dami ng mga sunod-sunod na tanong ni Du Li, pansamantalang hindi nakapagsalita ang mga pulis. Pagkalipas ng ilang segundong paghinto, nagsabi sila ng katawa-tawang pahayag na may charging cable ng cellphone sa kwarto at na ginamit iyon ni Du Mingwei para magbigti. Pagkatapos tukuyin ng mga pulis ang pagkamatay ni Du Mingwei bilang isang pagpapatiwakal, nalaman ng Kristiyanong si Gao Shulin ang higit pang mga detalye sa pamamagitan ng kamag-anak ni Du Mingwei na si Huang Pang. 黄鹏告诉我， Sinabi sa akin ni Huang Pang na noong Agosto 15, ang araw na namatay si Du Mingwei, nagmadali siyang pumunta sa hotel kung saan nakadetine si Du, kasama si Du Li at ang asawa nito. Nakita mismo ng sariling mga mata ni Huang Pang ang bangkay ni Du Mingwei. May malinaw na bakas ng ligadura sa liig nito. Ang paliwanag ng mga pulis,
ay nakatulog ang pulis na nagbabantay kay Dumingwei. At nagbigti si Dumingwei gamit ang charging cable ng cellphone ng pulis na iyon. Ang kalihim ng nayon, ang alkalde ng bayan, at ang mga tauhan mula sa lokal na estasyon ng pulis ay sumama kina Duli at sa iba pa. Pagkatapos niyon, ikinulong ng kawanihan ng pampublikong seguridad sina Huang Pang at ang iba pa sa isang hotel. Nagbantay ang mga special police sa labas ng pinto at hindi sila pinayagang umuwi ng mahigit 10 araw. Malino na sinabi ng direktor ng kawanihan ng pampublikong seguridad, "Habang nandito kayo, sagot namin ang matutuluyan at pagkain ninyo. Pero hindi ninyo pwedeng sabihin sa iba ang tungkol sa bagay na ito." Kinausap din ng direktor si Wang Pang ng maraming beses. Sinasabihan siyang hikayatin ang pamilya ni Dumingwei na makipag-areglo ng pribado para sa pera. Pinagbantaan din niya si Wang Pang na huwag isiwalat ang mga usapan tungkol sa kompensasyon o kung ano ang nangyari sa hotel. Kung hindi, ang mga inapo niya ay haharap sa mga kahihinatnan sa mas mataas na edukasyon, serbisyo sa militar, o mga civil service exam sa hinaharap. Noong panahong iyon, tumutuloy ang asawa ni Dumingwei sa bahay ng anak niyang si Duli. Hindi nangahas sina Duli at ang asawa niya na sabihin sa nanay niya ang balita. Kinagabihan na nang sa wakas ay sinabi nila sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Dumingwei. Nang malaman ng asawa ni Dumingwei ang pagkamatay ng asawa niya, parang binagsakan siya ng langit. Bumagsak siya roon mismo, labis na nagdadalamhati. 8月16号上午10点多， Lampas alas 10 ng umaga noong Agosto 16, nagmadali kaming pumunta ng mga anak kong babae at ng ilang kamag-anak sa kawanihan ng pampublikong seguridad sa distrito. Iginiit naming makita ang pinangyarihan, pero malamig na sumagot ang isang pulis. Hinding-hindi ninyo pwedeng makita ang pinangyarihan. Nasa punerarya na ang bangkay. Pagkatapos niyon, dinala nila kami sa punerarya. 3 tao lang ang pinayagang pumasok sa bawat pagkakataon para makita ang bangkay. Ako at ang mga anak kong babae ay pinaghiwalay ng mga pulis at partikular na inayos na 2 babaeng taga-nayon ang sumama sa aking pumasok sa morgue. Nasa isang drawer style na freezer sa morgue ang asawa ko. Nakita ko lang siya mula ulo hanggang dibdib. Nang makita ko ang dati ay masayahin at madaldal kong asawa na nakahiga doon, malamig na. Nanghina ang mga binti at braso ko. Hindi ko pinansin ang mga pulis na sumusubok na pigilan ako. Ipinilit kong makalapit sa bangkay niya. Inabot at hinila ko ang drawer. Gustong makita ang buong katawan ng asawa ko. Pero hindi ito gumalaw gaano man kalakas ang paghila ko. Sinabi ng attendant na naka-duty na hanggang doon lang talaga ito pwedeng mahila. 我忍不住地哭喊。 Hindi ko mapigilang mapasigaw sa pag-iyak. Mingwi ko, wala kang kasalanan para mamatay ng ganito. Napakawalang katarungan ng pagkamatay mo. Gusto ko pa sanang tumingin ng medyo mas matagal. Pero pagkalipas lang ng halos 10 minuto, pinagmadali na kami ng attendant na umalis. Habang nagsasalita siya, itinulak niya pasara ang drawer. Wala na ang asawa ko, nang ganoon na lang, sa ilalim ng lubhang kahina-hinalang mga sirkumstansya. Hindi man lang nila ako pinayagang makita ang buong katawan niya. Ni hindi rin nila ako pinayagang tumingin ng medyo mas matagal. Nang sandaling iyon, napuno ako ng sobrang galit at pagkamuhi. Nanginginig ang buong katawan ko. Pakiramdam ko ay may nakadaga na malaking bato sa dibdib ko. Napuno ng luha ang mga mata ko at lumabo ang paningin ko. Hindi ko man lang makita ng malinaw kung saan siya nasugatan. Kalaunan, sinabi sa akin ng mga kamag-anak namin na may maitim na bakas ng ligadura sa leeg ni Dumingwei. Pagkatapos niyon, bumalik kami sa labi ng punerarya. Habang mas iniisip ko ito,
Mas lalo akong nagdadalamhati at hindi ko mapigilang humagulgol ng walang patid. Tinanong ko sila, ilang araw lang ang inabot ninyo para pahirapan siya hanggang sa mamatay? Anong batas ba ang nilabag niya? 县长，没有人回答。 Walang sino man doon ang sumagot. 过了一会儿， Maya-maya, malamig na sinabi ng isang opisyal ng gobyerno. Nakita na ninyo ang bangkay. Wala na siya. Nalugmok siya sa depression, kaya nagbigti siya gamit ang isang charging cable. Umuwi muna kayo. Kami nang bahala rito. Kami ng mga anak ko at mga kamag-anak namin ay hindi naniwala sa kahit isang salitang sinabi nila. 但他们不准。 Iginiit naming makita ang pinangyarihan, pero hindi nila kami pinayagan. 后来的几天， Sa sumunod na ilang araw, hiniling namin sa lokal na kawanihan ng pampublikong seguridad at sa korte na imbestigahan ang ikinamatay ng asawa ko. Pero lahat sila ay binaliwala 在 kami. 地窖救下， Pagkatapos naming paulit-ulit na gumiit, napilitang humarap ang direktor ng kawanihan ng pampublikong seguridad. Noong una, ay iginiit niyang nagkasakit si Domingway at dinala sa isang ospital para sa eksaminasyon. Agad ko siyang kinwestiyon. 我当时就质问： Sinasabi ninyong nagkasakit siya. Anong sakit niya? Bakit hindi kami inabisuhan? Hindi nakapagsalita ang direktor. Nanginginig ako sa galit. Pagkatapos ay tinanong ng pamangkin kong lalaki ang direktor. 在哪？ Sinabi ninyong na-examine siya. Sa aling ospital 官 yon? 居然含糊地说： Malabo ang naging sagot ng direktor. Sa isang malapit na ospital lang. 追问医院的 Nang pilitin siya ng pamangkin ko na sabihin ang address ng ospital, binago niya ang kwento niya at sinabing 面线上吊 nagbigti si Domingway gamit ang charging cable ng cellphone. Nagtanong ang pamangkin ko, saan siya nagbigti? Hindi makasagot ang direktor. 随后， Hindi nagtagal, 自称是 sinabi ng isang pulis na nagbantay kay Domingway. Nagbigti siya sa bintana sa likod ng pinto. Habang mas naririnig ng pamilyang Du ang kwento ng mga pulis, mas lalo silang nagagalit. Sinabi ng mga pulis na nagkasakit si Domingway, pero hindi nila kailanman malinaw na masabi kung kailan siya eksaktong nagkasakit, kung ano ang sakit niya, o kung saang ospital siya ginamot. Kung nagkasakit siya, bakit hindi nila agad inabisuhan ang pamilya niya? Nang usisain sila ng pamilya niya kung saang ospital siya ginamot, bakit hindi sila makasagot? Sa halip ay iniba ang usapan para sabihing nagbigti siya gamit ang isang charging cable ng cellphone. Ano ba talaga ang itinatago ng mga pulis? Ano ang pinagtatakpan nila? Ano ang lihim sa likod ng pagkamatay ni Domingway? Dahil sa malalabong pahayag ng mga pulis, mas lalong nakumbinsi ang pamilyang Du na inusig nila siya hanggang sa mamatay. Nang gabing iyon, nadurog ang puso ng nakatatandang kapatid na babae ni Domingway na si Du Lanying nang marinig ang kalunos-lunos na balita ng bigla ang pagkamatay ng kapatid niya. 我听到弟弟突然离世的消息， Nang marinig ko ang balita ng bigla ang pagkamatay ng kapatid ko, lubha akong 一 napatigagan. 下子空了， Nablangko na lang ang isip ko. 根本不敢相信。 Talagang hindi ako makapaniwalang totoo ito. Maayos na maayos ang kapatid ko noon. Pero ilang araw lang pagkatapos siyang kunin ng mga pulis, wala na siya. 他才60， Kalalagpas pa lang niya ng edad na 60 at malusog. Isang napakalusog na lalaki. Nawala ng ganoon na lang. 要不是中共抓捕残害信神的人， Buhay pa sana ang kapatid ko ngayon kung hindi inaresto ng CCP ang mga mananampalataya. 想到弟弟， Sa tuwing maiisip ko ang kapatid ko, 心就像被 parang may kutsilyong iniikot-ikot sa puso ko. Sadyang hindi ko mapigilang tumulo ang mga luha ko. Buong gabi akong hindi nakatulog. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko,
Ang kapatid ko lang ang nakikita ko. Ang itsura niya noong nabubuhay pa siya. Sa pagdadalamhati nila, maraming beses na pumunta ang pamilyang Du sa kawanihan ng pampublikong seguridad para humingi ng paliwanag pero nauwi lang sa wala. Para humingi ng hustisya para kay Du Mingwei, ginamit ng pamangkin niyang si Du Tao ang mga koneksyon nito para humanap ng mga abogadong maghahanda ng mga material na ebidensya. Noong Agosto 25, dinala ni na Du Tao at ng iba pa ang mga dokumento sa lokal na kawanihan ng pampublikong seguridad. Isang pahina lang ang binasa ng direktor bago sila pagbantaan. Sinabi niyang kung papayag sila sa isang pribadong areglo, pwede nilang ituloy ang pag-uusap. Kung hindi, 3 henerasyon ng pamilya nila ang negatibong maaapektuhan pagdating sa kanilang edukasyon, serbisyo sa militar, at mga oportunidad sa trabaho sa hinaharap. Dahil nakaranas ng mga pagbabanta at pananakot, sa huli ay napilitang pumayag ang pamilya ni Du Mingwei sa isang napagkasunduang areglo. Lampas 10:00 ng umaga noong Agosto 27, pumunta ang pamilya ni Du Mingwei sa punerarya para makita siya sa huling pagkakataon. Pagdating nila sa punerarya, nakita nila ang mga nakasibilyang pulis na nakatalaga kada 5 metro sa paligid ng krematoryo. Naroon din ang ilang opisyal ng nayon mula sa nayon ni Du Mingwei. Mahigpit na binabantayan ang pamilya Du. Ang bangkay ni Du Mingwei ay natatakpan ng pulang tela at nakalagay sa loob ng kabaong na salamin ang ibabaw. Nagtipon-tipon ang mga kamag-anak niya sa paligid ng bangkay niya para magpaalam sa huling pagkakataon. Nang may kumuha ng cellphone para kumuha ng litrato, agad siyang binalaan ng isang nakasibilyang pulis. Bawal kumuha ng litrato. Walang patid na umiyak ang 3 anak na babae ni Du Mingwei. Naantig ng mga pag-iyak nila ang puso ng lahat ng naroon at walang sino man sa mga miyembro ng pamilya ang nakapagpigil ng kanilang mga luha. Inaalalayan ng anak niyang lalaki, ang matandang kapatid na babae ni Du Mingwei na si Du Lanying ay nakatayong nanginginig sa tabi ng bangkay niya, lubos na nanlulumo. 当时 Nang sandaling iyon, pakiramdam ko ay hinihiwa ng kutsilyo ang puso ko. Sinabi ko na lang sa kapatid ko, 姐姐， nandito ang ate mo para makita ka. 我只能眼睁 Wala akong magawa kundi panoorin siyang nakahiga roon. 脸也发黑， Maitim ang mukha 人也 niya 瘦了变了 at 样。 butot balat na siya na hindi na siya makilala. Ilang araw pa lang mula nang arestuhin siya. Paano nila siya nagawang pahirapan ng ganito? 我真的不敢想。 Nanghihilakbot akong isipin kung gaano katinding pagdurusa ang tiyak na tiniis niya. Nakatayo sa tabi ang mga nakasibilyang pulis, pinapanood ang buong pangyayari. Mahigpit pa nga nilang binantayan ang mga kamag-anak ni Du nang magbanyo ang mga ito. Kalaunan, gustong humakbang palapit ni Du Lanying para tingnan sa huling pagkakataon ang bangkay ng kapatid niya. Pero akma pa lang siyang lalapit, pilit na pinalabas sa kwarto ng isang nakasibilyang pulis ang lahat. Lampas 2:00 ng hapon, bago mismo isailalim sa kremasyon ang bangkay ni Du Mingwei, iginiit ng bayaw niya na si Jiang Jie na makita ang buong katawan niya. Tahasang tumanggi ang isang staff. Kahit na iginiit ni Jiang Jie na suriin ang bangkay, ibinabalang ng staff hanggang sa dibdib niya ang pulang telang nakatakip sa kanya. 当时 Nang sandaling iyon, napansin ko ang bakas sa leeg ni Du Mingwei. 常见的那种， Hindi ito ang karaniwang bakas na pataas ang anggulo na nakikita sa mga nagbibigti. 我看到他脖子上 Nakita kong pahalang ang bakas sa leeg niya. Nakakita na ako ng mga taong nagbigti.
Karaniwan, ang bakas ng ligadura mula sa pagbibigti ay pataas papunta sa baba at nangingitim at nagkukulay lila ang mukha. Pero ang bakas sa liig ni Du Mingwei ay malinaw na iba. Habang mas tinitingnan ko ito, mas lalo akong nagagalit. Paanong naging pagpapatiwakal ito? Halatang pinahirapan siya ng mga pulis hanggang sa mamatay. Paulit-ulit na iginiit ng pamilya ni Du Mingwei na makita ang bangkay. Bakit patuloy na gumawa ng mga dahilan ang mga pulis para pigilan sila? Bakit hanggang dibdib lang ang pinayagan nilang makita ng pamilyang Du? Gaano karaming maiitim na lihim ang itinatago nila? Napuno ng napakaraming pagdududa ang puso ng pamilyang Du tungkol sa pagkamatay ni Du Mingwei. Habang itinutulak ng mga staff ang bangkay ni Du Mingwei papasok sa silid ng kremasyon, hindi na napigilan ng 3 anak niyang babae ang emosyon nila, humahagulgol at sumisigaw ng husto. Talagang nakadudurog ng puso ang mga iyak nila. Muling pinupuno ng matinding pagdadalamhati ang atmosfera. Pero ang mga nakasibilyang pulis na may malalamig na mata ay malupit silang sinigawan at inutusang tumigil sa pag-iyak. Nang ganoon-ganoon na lang, sapilitang ipinasok ang bangkay ni Du Mingwei sa cremator. 4:00 ng madaling araw, noong Agosto 29, sa ilalim ng patuloy na pagmamanman ng 3 nakasibilyang pulis at mga opisyal ng nayon, ibinalik ang abo ni Du Mingwei sa kanyang bayan para ilibing. Habang ibinabiyahe at inililibing, mahigpit na binantayan ng mga pulis ang pamilyang Du at kumuha ng mga litrato. Isa-isa pa nga nilang sinuri ang mga gamit sa paglilibing. Hindi umalis ang mga pulis hanggat hindi tapos ang paglilibing at nakauwi na ang mga kamag-anak at kaibigan. Noong araw ng libing, hindi pinayagan ng mga kamag-anak na dumalo ang asawa ni Du Mingwei sa pag-aalalang magdudulot sa kanya ng sobrang pagdadalamhati ang tagpo. Pag-uwi niya, nakita niya ang selyo ng pulis sa pintuan sa harap. Pagkapasok, nakita niyang sobrang gulo ng bahay. Nagkalat kung saan-saan ang mga unan ng sofa sa sala. Bukas na bukas ang lahat ng cabinet sa kwarto at itinaob at itinapon sa tabi ang mga kutson. Nalaman niya mula sa isang kapitbahay na hinalughog ng mga pulis ang bahay nila noong araw na inaresto ang asawa niya. Pagkatapos mag-imbentaryo, nalaman niyang 14,420 RMB na halaga ng personal na ari-arian, kabilang ang mga pang-araw-araw na pangangailangan at mga supply para sa pandemya, gaya ng bigas, mantika, disinfectant at mga mask, kasama ang isang computer at ilang electronic device ang kinamkam ng mga pulis. Kinuha pa nga nila ang kalahating supot ng asin. Nang makitang ganap na binalasubas ang dati ay maaliwalas niyang bahay, napuno ng hinanakit at matinding pagdadalamhati ang asawa ni Du. Hindi tumigil ang CCP pagkatapos ng pagkamatay ni Du Mingwei. Patuloy nitong inusig ang pamilya niya. Nagtalaga sila ng 3 nakasibilyang pulis para magbantay sa kanto papunta sa bahay ni Du Lanying. Sa tuwing may makikitang mga estranghero ang mga opisyal ng nayon na papunta sa bahay niya, mahigpit nilang iniinteroga ang mga ito. Nagtatangka silang mag-aresto pa ng mas maraming Kristiyano sa pamamagitan ng pagmamanman kay Du Lanying. 4 na araw lang pagkatapos mamatay ni Du Mingwei, 9:00 ng gabi noong Agosto 11, 4 na Kristiyano ang bumisita kay Du Lanying. Bago pa man sila makarating sa bahay niya, hinarang at ininteroga na sila ng kalihim ng nayon, ng accountant ng nayon at ng 3 nakasibilyang pulis. Kalaunan, hinalughog ng mga pulis ang mga bahay ng 3 sa mga Kristiyanong iyon at inaresto sila. Pwersahan ding pumasok ang mga pulis sa bahay ni Du Lanying at nagtingin-tingin kung saan nila gusto.
Noong panahong iyon, lugmok pa rin ang pamilyang Du sa sakit ng pagkawala ng mahal nila sa buhay. Pero patuloy silang tinakot, minanmanan at inusig ng mga pulis. Isinasadlak ang pamilyang ito sa mas matindi pang pagdurusa. 记得 Naaalala ko ilang araw bago ang libing ni Dumingwei. 我老伴 Pumunta ang asawa ko sa lungsod para asikasuhin ang mga usapin sa burol ng kapatid niya. 人在家， Naiwan akong mag-isa sa bahay. 有天 Isang gabi, 9点多 lampas alas 9, 警察传 puwersahang pumasok ang direktor ng nayon sa bahay ko kasama ang isang pulis. Sinabi nilang naroon sila para kunin ang temperatura ko. 进屋就四处 Pero ang totoo, pagkapasok nila, nagsimula silang magtingin-tingin at kinuhanan pa nga ng litrato ang bawat kwarto. 证据呢， Halatang naghahanap sila ng ebidensya ng pananampalataya namin sa 啥 Diyos. 都没找着。 Sa huli, wala silang nahanap at umalis din. Pagkaalis ng mga pulis, 我心里有些 nakaramdam ako ng matinding takot. 想到 Naisip ko kung paanong pinahirapan hanggang sa mamatay si Dumingwei ilang araw lang pagkatapos niyang maaresto. 如果 Kung makahanap sila ng ebidensya ng pananampalataya ko sa Diyos at arestuhin nila ako, 还不知道会怎么， sinong nakakaalam kung paano nila ako pahihirapan? 现在 Minamanmanan pa rin kami ng asawa ko ng mga opisyal ng nayon. 只要发现陌生 Kung may 人 makita silang mga estrangherong pumupunta sa bahay 还 namin, 会向警察 iniinteroga nila ang mga ito at isinusumbong pa nga nila sa mga 我们连 pulis. 正常生活的自由。 Wala man lang kaming kalayaang mamuhay ng normal. 本来我弟弟被中共迫害死， Pagkatapos usigin ng sisipi ang kapatid ko hanggang sa mamatay, 好睡不着。 nahihirapan akong kumain o matulog araw-araw. Hindi ko talaga makayanan ang bigat 还 nito. 不放过我们， Pero hindi pa rin kami tinitigilan ng mga pulis. 威胁、 Patuloy silang pumupunta sa bahay namin para interogahin, takutin, at manmanan kami. 我也不能 Hindi kami binibigyan ng kapayapaan kahit kaunti. 谢你，特别 Hindi ko makontak ang mga kapatid. Labis akong nasasaktan at 为什么 nasisikil. 在中国信神 Bakit ba napakahirap manampalataya sa Diyos sa China? 没有活路呀？ Wala na silang iniiwang malulusutan para sa amin. Sa pagdanas ng lahat ng ito, nakita ko na labis na napakamapaminsala at napakalupit ng CCP. Isa itong masamang dyablo. Kalaunan, nag-imbestiga rin ang mga pulis sa lokal na lugar para alamin kung ano ang sinasabi ng publiko tungkol sa pagkamatay ni Dumingwei at kung mayroon bang anumang usap-usapang hindi pabor sa mga pulis. Noong Oktubre 22, inaresto ng mga pulis si Chango, isang Kristiyanong gumagawa ng tungkulin niya kasama ni Dumingwei. Sa interogasyon, sinabi ng mga pulis na itinuturing na mahalagang tao si Dumingwei sa lokal na iglesia ng makapangyarihang Diyos at tinanong nila siya kung ano ang naging reaksyon ng mga lokal sa ganoon kalaking insidente at kung ano ang saloobin ng mga lokal na tao sa mga pulis. Pagkatapos, ay binalaan siya ng mga pulis na huwag banggitin ang kahit isang salita tungkol sa mga itinanong nila sa kanya ukol sa reaksyon ng publiko. Kung hindi, ay haharapin niya ang malulubhang kahihinatnan. Bakit si Dumingwei, na malusog ng arestuhin, ay naging sobrang payat pagkalipas lang ng ilang maikling araw? Sinabi ng mga pulis na pagpapatiwakal ito, kaya bakit ang bakas ng ligadura sa liig niya ay hindi tugma sa mga pinsalang dulot ng pagbibigti? Bakit hindi nila pinayagang makita ng pamilyang Du ang buong katawan niya? Pagkatapos mamatay ni Dumingwei, bakit isinailalim ng mga pulis sa house arrest ang mga kamag-anak niya at ang pinuno ng nayon ng mahigit 10 araw para pilitin silang hikayatin ang pamilyang Du na makipag-areglo ng pribado? Bakit binantayan ng mga pulis ang libing ni Dumingwei mula umpisa hanggang dulo? Bakit patuloy nilang mahigpit na minanmanan ang pamilyang Du kahit pagkatapos ng libing? Ano ba talaga ang kinatakutan nila? Talagang maraming lihim sa kasong ito. Iyan lamang para sa programa ngayong araw. Salamat sa panonood ng episode na ito. Manatiling nakatutok sa Ang Bagong Kapanahunan at manatiling nakatutok sa ang mga katunayan ng mapaniil na pag-uusig ng CCP sa mga Kristiyano. Magkita-kita tayo sa susunod na episode.